At grupo lang naman ng mga tagahanga ang pag-uusapan. Ako ang star for all season. Vilma! 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 At ako naman ang superstar. Nora! 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 Walang himala! Ang himala ay nasa puso ng tao. Nasa puso nating lahat. Tayo lamang ang gumagawa ng himala. Nora! Nora! Noon pa man, matunog na ang mga Noranyan. Nora! Nora! Si Val! Si Val! Palagi na lang si Val. Si Val na walang malay. At Vilmanyan. Sila ang mga tagahanga ng dalawa sa pinakapremyadong malalaking bituin sa Philippine showbiz. Ang tinaguri ang superstar na si Nora Honor, Kaligayahan ng asawa ko, kakayanin ko. at ang the star for all seasons na si Vilma Santos Recto. Akong nagpalaki sa kanya, kaya bawat hininga tutot niya alam kong ibig sabihin! Vilma was started very young, no? Kaya nakilala na siya. Si Nora naman won first prize dun sa Tawag ng Tanghalan. So, yun ang kanyang vehicle to stardom. And aside from being a singer, developed niya yung acting talent. Si Vilma through this liit pa, pero napantayan niya. So, and then, factor number 2, meron silang love team. So, si Vilma had Bobot Mortiz or Edgar Mortiz, and Nora had Tirso Cruz III. At nang magsama sina Nora at Vilma sa pelikulang T-Bird at Ako at Ikaw Ay Akin, hindi raw malaman kung paano ang billing o yun bang kung aling pangalan ang mas malaki at mauunang basahin. Kaya ginawa itong pabilog para raw walang madihadong tagahanga. Yung exposure nila sa film, pantay. Kasi kasama yan sa deal. No? T-Bird, of course, si Nora, tapos ako, si Vilma yun. Naging mag-shota sila doon eventually. Kahit ngayon ngang hindi na gaanong aktibo sa showbiz sina Nora at Vilma, ang mga tagahanga nila patuloy pa ring sumusuporta. Tulad ng 64 na taong gulang na si Monica. Ate B, Ate B, Na mahigit 4 na dekada ng Vilmanian. Ate B. Simula nung maging fans ako ni Vilma, 16 years old ako. Nasubaybayan ko kasi yung mga interview niya, pelikula niya. Mahusay siyang sumagot, tsaka magaling na artista. Si Vilma nga lang daw ang kayang makapagpaiyak kay Monica. Siyempre pa, kumpleto siya sa mga memorabilia mula sa mga larawan, magazine, at mga t-shirt. Itong picture ni Vilma nilagay ko sa sala para lagi ko siyang nakikita at makita rin ng iba na Vilmanian ako. Feeling close na nga raw itong si Monica kay Vilma. Vilma, kumusta ka na? Kumain ka na ba? Nainom mo na ba yung gamot mo? Dahil ang panganay niyang anak na kasalukuyang nakatira sa Japan, isinunod pa niya sa pangalan ng idolo, si Rosa Vilma, na masugid ding hinahangaan ang kanyang katukayo. Kambal daw tayo. Oo, talagang fan niya ako. Bata pa lang ako talaga siguro nakita ko sa nanay ko na talagang ina-idol niya si Ate B. Ito yung paborito ko sa lahat nakuha namin ni Vilma. Kasama ko yung anak ko tsaka dalawang apo ko. Idinikit ko tong anak kong apo ko sa Japan tsaka si Vilma ang pangalan niya. Ate B! Ate B! Vilma, mahal na mahal ka namin ang pamilya ko. Salamat sa mabuting pakita mo sa amin pag tayo nagkikita. Pero teka, pakakabog ba naman ang mga Noranyan? Si Dennis, nabighani raw noon sa magandang tinig at sa mga matang nangungusap ng tinaguriang The Superstar. Kaya mula pa noong siya'y 14 na taong gulang pa lang, naging masugid na tagahanga na raw siya ni Nora. Naging follower niya sa kanyang mga shows, films, at saka during her concert, first major concert in 1991 sa Araneta Coliseum. I like her artistry, I like her talent, hanggang sa mature na siya as an actress,
mas lalo ko siyang hinangaan. At dahil nga rin daw kay Nora, kaya nakilala ni Dennis ang kanyang misis na isa ring certified Noranian. So, yun ang naging common denomination namin ng wife ko. Kasi ever since nakilala ko siya, and I told her na gusto ko manood ng Pinoy Balot, that was in 1987, doon kami nagkakilala ng wife ko, akala ko hindi sasama. Sumama sa akin. Yun nga lang, ang mga memorabilia ni Dennis, binaha. Dati, meron akong mga long-playing albums niya, may mga souvenir items na t-shirts na nakaprint yung mukha niya, binibili ko rin yon. Kaya para hindi bumuhos ang kanyang luha, ibinahagi sa kanya ng mga kapwa Noranian ang ilan sa kanilang mga personal na memorabilia. At kung gaano raw kakilala ni Dennis ang kanyang idolo, sinubukan namin sa pamamagitan ng isang trivia game. Pearly shells. Bona. The Floor Contemplation Story. Ayun, Washington? Texas ba? Okay, mali ako doon. Hindi ko na na-research. Sa 10 pinahulaan namin kay Dennis, isa lang ang mali dahil sa isang matagumpay na concert sa siyudad ng Killeen sa Texas, USA noong September 23, 2006. Ipinroklama ito ng mayor noon na si Timothy Hancock na Nora Honor Day. Pero ang kaalaman ni Dennis sa nag-iisang The Superstar, hindi raw niya sinasarili. Katunayan, gumagawa siya ng mga artikulo tungkol kay Nora na kanyang ipinopost sa social media para mabasa ng mga susunod pang henerasyon. Even to my last breath, I will still and be proud to say that I am a truly blooded Noranian. Bagaman noon pa man, tila madalas nang pinagsasabong ang mga tagahanga ni Nora at Vilma. I wonder, nagkaroon nga ba talaga ng hidwaan sa pagitan mismo ng dalawang aktres? Kami ni Ate Guy, it's more of a friendly competition, which is okay lang kasi mas maganda dahil may interest, di ba? I think if I'm not mistaken, we made 3 movies together. And nung ginagawa namin yun, masaya kaming dalawa, nagtutulungan kaming dalawa, nagko-compliment kaming dalawa with my acting, with her acting, and a very good director. So maganda yung outcome. Swerte namin yun ni Ate Guy. Kasi yung mga naging fans namin, yun ang die hard. Nung time namin na yun, talagang handang pumatay. Binibigyan kami ng mga awards. Palagay ko, the magic word is die hard. We're lucky to have mga die hard fans talaga. And for that, we're still here. So again, that's a blessing. Pero bago pa man sumikat sina Nora at Vilma, may dalawang veteranang aktres na madalas na rin pinagsasabong noon pa mang dekada 50. Ang binansagang may pinakamaamong muka sa pakuran ng Sampaguita Pictures na si Gloria Romero at ang yumaong aktres na si Nida Blanca. Dekada 60 naman ang pagtapatin ang mga aktres sa sina Amalia Fuentes at Susan Roses. They're both queens of the Philippine movies at that time, 60s, 70s. Samantalang, dekada 80 naman ang magkaroon ng ikangay rivalry sa pagitan ng mga tagahanga ng tinaguriang The Megastar na si Sharon Cuneta at ng The Diamond Star na si Maricel Soriano. These are the fandoms that compete. And a lot of the time, sadya din yan ng mga the media and the I guess kasi it's still meant to sell. Kung titingnan mo, lahat yan is there's money involved. Diba? Kasi fan ka, may pera, you spend for it dahil devoted ka dun sa iniidolo mo. Competition is actually good.